Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung sagutan po na nila, sagutan po ng mga vlogger na si Tuesday Vargas, si Jack, ano apelyido ni Jack? Yung Jack na may bingot. At saka si Wency Cornejo. Opo, nakisawsaw na rin po si Wency Cornejo dahil si Wency Cornejo po pala ay graduate din ng UP. No? Usapang isko. Ang isko po sa UP, yung scholar ng bayan. Ha? Usapan pong isko at usapan pong NP. Pag-uusapan din po natin, ito po si Tito Soto, dumadakdak na naman po tungkol po dito kay Senator Bato. Wala naman silbi, no? Alam mo, Tito Sen, hindi mo naman alam kung paano talaga maging Senate President. Alam mo niyo po, ang Senate President, parang tatay yan. Di ba? Tatay ng mga senador. So, ikaw dapat, no, sa totohanan lang po tayo, Tito Sen, ikaw dapat ang nagpoprotekta sa iyong mga kapwa senador. Pero sa kasawiang palad, hindi po maramdaman, di ba? Hindi po maramdaman ng mga senador yung proteksyon galing sa kanilang ama. Kung hindi, parang pakiramdam pa. Kaya nagtataka kaya nagtataka po si Tito Sen. Hindi raw po nakikipag talastasan. Wala man lang text. Paano naman, Tito Sen? Di ba? Walang tiwala sa iyo. Walang tiwala sa iyo si Senator Bato. Baka inaakala pa nga kung ako nga si Senator Bato, kung ako lang si Senator Bato, ang iisipin ko kaya mo kinokontak dahil para malaman mo kung saan matatagpuan. 'Di ba hindi yung concern na bilang ama, yung nararamdaman ng tao sa iyo, kundi concern na isang taong kalaban sa politika. Ang sarap ng buko juice. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin muna natin tong kung ano na lang yung lumabas dito sa ating tawas. Unahin na po natin kung para hindi po tayo pabalik-balik sa ating kodigo. Okay. Huwag po natin kalimutan pala mag-likes, mag-subscribe, no? Likes lang po. At dito naman po sa mga nanonood sa TikTok, huwag pong kalimutan na pindutin yung mga heart natin dyan. Okay, pag-usapan po natin. Ito po, ayon po sa X. Dahil Sabado po ngayon, tuwing Sabado at Linggo po, nagbabasa po tayo at nagre-react dito po sa mga tweet. Ito po ang sinabi ni Sia Alonto Adjong tungkol po sa sagot niya kay BP Sara na ang buong Kongreso ay naghahanda na sa impeachment ni BP Sara. Ito po ang sinabi ni Adjong. With all due respect to the Senator Marcos, to our work in the House of Representatives does not revolve around one person, especially not the Vice President. Okay, Tagalogin po natin, no? Sa mawalang galang na po, Miss Senator Marcos. Ang amin pong trabaho dito po sa House of Representatives ay hindi po umiinog sa iisang tao. Lalong-lalo na po, hindi umiinog kay Vice President Sara Duterte. Ako po, naniniwala kay Adjong, no? Tama po yan. Naniniwala ako. Naniniwala ako kay Adjong na hindi umiinog kay BP Sara ang lahat ng kanilang ginagawa. Kasi bukod sa pinagpaplanuhan nila kung paano
kung paano mapalayas o hindi makatakbo si VP Sara sa 2028, ay sinisiraan din nila. Ito pong si Tatay Digong, si Mayor Baste Duterte, si Congressman Pulong Duterte, at lahat po ng mga Duterte supporters. O, kaya hindi po totoo na nakapokus lang pa sila para pabagsakin o sirain ang pangalan ni VP Sara. Sinisira din po nila yung mga pangalan ng mga Duterte at mga supporters. Ha? O, yan po yung kanilang papel sa buhay. Ito naman po ang sinabi, reaksyon ni Jesus Palsis. 31 hours daw natapos ang parada ng Black Nazarene sa Quiapo. Grabe, no? Ibig sabihin, yung mga original na nagparada, hindi natulog 31 hours. Grabe po yun. Ito naman po ang sagot ni Palsis dito po sa mga bumabaliktad na miyembro, aktibong miyembro na po ng AFP. Discuss muna natin yan, no? Alam po ninyo, sige, pakinggan na natin to si Palsis. Tandaan nyo, mga AFP at PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support, kuha nyo man suporta ng mga DDS, pero hanggang online lang sila. O hanggang online lang daw yung mga Duterte supporters. Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Ayun. Mas marami daw silang mga totoong tao. Bakit hindi kayo nananalo? Bakit hindi nyo na ipapanalo si Trillanes? Bakit hindi... Kayo naman, no? Bakit hindi kayo nakakabuo kung marami talaga kayo? Ito si Palsis, dilawan to, di ba? Bakit hindi kayo nakakabuo ng Senate slate na 12? Marami pala kayo. Bakit tumakbo si Leni Robredo hindi sa Senado kundi sa syudad lang ng Naga? Hindi ko po nilalang yung syudad, sa status niya po na vice president siya, bakit ang tinakbuhan niya ay isang syudad lang, mayor lang, di ba? Bakit si Laila de Lima at Shell Jokno ay tumakbo lang sa Kongreso? Di ba? Kasi mga talunan silang senador eh. Pag sa Senado kasi talunan sila eh. Bakit hindi nyo maipanalo si Trillanes? Ang dami nyo pala. Marami kayo. Oo, sa utak. Bakit bakit kulelat pa rin si Risa Ontiveros sa rating? Bakit si Leni Robredo wala pa sa kalahati ng rating ni Inday Sara Duterte? Marami pala kayo. Okay. Sabi naman nila ng mga iba, bakit ba kayo nagdidiwang mga Duterte supporters, mga DDS? Bakit kayo nagdidiwang? Isa lang naman yung aktibong sundalo na bumaliktad. Alam po ninyo, hindi yan simpleng ordinaryong sundalo. Yan po ay kernel. May mga tauhan po yan. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, yung mga namumuno po, kasi yung mga general, hindi mo po i-expect na sila yung mamuno sa mga pag-alsa, di ba? Kasi general na sila eh. Alam niyo ibig ko sabihin, narating na nila yung dapat marating ng isang sundalo. Nagsisimula po katulad nung si Colonel Gringo Honasan, di ba? Diyan po nagmumula eh. Marami po sa kasaysayan po ng daigdig. Colonel Gaddafi. Mga colonel po karamihan nung yung kasi sila yung hindi pa po na-achieve yung kumbaga may mga pa itong mga to eh. Hindi pa, pag general kasi mahirap ng pag aktibong general ka, mahirap kang pabaliktarin eh, di ba? Kasi nakamit mo na yung sukdulan ng yung pangarap eh. Ito po kasing mga kernel,
marami pa pong ano yan, marami pa pong idealism sa buhay. Ayan. At may mga tauhan po yan. Alam niyo po dito, ay yung kultura po ng mga sundalo, susundin nila yung kanilang immediate superior kung ano pinag-uutos sa kanila. Okay, ikalawa, ang basa ko dyan, marami na po ang nangangayaw. Ayaw nila niyan. Wala pong matinong sundalo. Wala po, sa tingin ko lang wala pong matinong tao ang may gusto ng malaganap na korupsyon. Yung mga sundalo po, tao rin yan. Yung mga sundalo at pulis, tao rin yan. Kung ang karaniwan ng mga Pilipino ayaw ng korupsyon, sa tingin ninyo yung mga sundalo at kapulisan gusto nila ng korupsyon? Kaya lang, dahil iba po yung culture nila, hindi po sila yung katulad natin na mas malaya yung karapatan ng magpahayag. Lagi po silang yung command, di ba? Sumusunod po sa command, no? Kaya, bagamat marami po sa kanila ayaw tong nagaganap, tinitiyak ko sa inyo, kahit kayo ayaw nyo ng pagnanakaw eh. Kahit kayo ayaw ninyo ng malawakang pagnanakaw. Ito po, lantad na whole of government approach ang ginawa nilang pagnanakaw. Sangkot, no? Mula sa pinakamataas sa gobyerno hanggang sa pangkaraniwang mga engineer diyan sa DPWH. Hindi lang po DPWH ang sangkot. May mga sekretary pa ng iba't ibang departamento. Ganun po kalala. At ito po ay nagpapatuloy, wala po napaparusahan. Wala po napapakulong na malalaking isda. Sino po ang nakakulong? Yung Diskaya. Bakit nakakulong? Nagsalita nagturo Pero yung mga hindi nagsasalita, yung mga hindi nagtuturo, kahit mas malaki yung ninakaw kaysa sa mga Diskaya, kahit hindi po ba? Kahit po mas maraming nakamal, yung Diskaya nga, sa totoo lang po yung Diskaya, kung titignan natin legit silang contractor paano po yung mga tinatawag na contractor? Yung mga hindi po karapat dapat na maging contractor dahil bawal po. Ayon po sa batas ng Pilipinas, bawal po na maging contractor ang isang congressman. Bawal po na kumuha ng donasyon, kumuha ng regalo ang isang senador mula po sa isang contractor. Kung tutusin yung nakakulong na Diskaya, contractor po yun. Pero dahil sinabihan po siya sa Senado na magtapat ka ng lahat ng yung nalalaman. Tapos, hindi pa satisfied si Lacson. Kinakailangan tell all. Nag-tell all pa. Hindi pa rin satisfied. Kinakailangan may ebidensya. Pinakuha pa yung ledger. Kinuha pa rin yung ledger. Ayun po ang nakulong. Yung mayroong alam, yung kumanta, yung nag-provide ng ebidensya, na may malawakang pagnanakaw. Tandaan po ninyo, yung ledger, matibay na ebidensya na po yan. Kasi kay Singson, naalala ko po, yung kay Singson, sagutin ko lang muna to sa TikTok. Wag daw akong puro yaw-yaw. Pag hindi po ako yumaw-yaw, ano pang gagawin ko sa ano? Ano pang gagawin ko bilang vlogger? Sa sign language? Para mo sinabi, Brad, Miss Empty Battles, sabi niya, ang ganda na sinabi niya, huwag kang masyadong may inip. Maraming makukulong dyan, huwag puro yaw-yaw. Pwede mo ba sabihin sa isang singer na, panay ka kanta, huwag kang kumanta, kanta ka ng kanta. Kaya po kumakanta yung singer kasi singer siya. Kami po, kaya nagyayaw-yaw, termino mo, nagyayaw-yaw, kung marunong kang gumamit ng utak. Kaya po kami nagsasalita dahil vlogger kami. Kung ako po ay dancer,
Minsan walang logic yung mga ano eh, no? Yung mga tagapagtanggol eh. Yung mga tagapagtanggol ng nasa Malacanang, wala talagang logic eh. Salita daw tayo ng salitang mga vlogger. Natural. Natural vlogger kami. Alam nga naman, umarap ako sa inyo at hindi naman ako cute. Alang, pwede po yun sa mga artistang mga gwapo at magaganda. Walang gagawin kundi magpa-cute. Ngiti-ngiti lang, marami ng views. Ang masasabi ko lang sa'yo, Brad, minsan, wag tangengot. Minsan, gamit-gamit din ang utak. May sinabihan ka na ba ng singer na pinatigil mo sa pagkanta? Di ba? Minsan, gamit ng utak. Vlogger kami, patitigilin mo kami sa pagyaw-yaw. Pasensya na kayo ha. Minsan masarap po na binubuksan yung mga TikTok para tayo po ay nakakarinig ng mga imposibleng mga katwiran, di ba? Yan po, sanay po sila eh. Ang tawag po sa mga ano na yan, sa mga ganyang katwiran, pabubuhan. Yaw-yaw ka na yaw-yaw. Natural vlogger ako eh. Kung ako po ay cook, magluluto po ako, pero sasabihan mo ba ako, huwag ka na magluto. Okay, punta na po tayo rito sa ating, so the point is, marami po ang tumututol sa korupsyon, marami po ang naghanap na may makulong na mga malalaking isda sa hanay ng mga sundalo at kapulisan, pero si Colonel Monggao, lamang po so far ang naglakas loob na nagpahayag nito sa social media. At dahil dyan, siya po ay na-relieve na sa pwesto. Pero believe kami sa general na yung nakakasako po sa kanya. Sino ba yung general na yun? So believe po tayo sa general kasi sinabi niya po na siya po ang mananagot, kumbaga cargo niya, itong kanyang tauhan na si Colonel Monggao. Saludo sa iyo kasi kung iba po yan, talagang ikukundina, etc. Bilang ama, yan Senator Soto. Ganyan ang pagiging ama, kakalingain mo. Di ba? Yan po ang katotohanan. Okay, punta na po tayo rito. Sasagutan po ni Jack Argota at saka Tuesday Vargas. Pakinggan po natin, no? Ito po, reaction to ni Jack Argota doon po sa mga napatay na mga estudyante na naroon po nakita. Umiiyak po yung nanay, no? Nakakaawa kasi yung mga magulang tayo na pinag-aaral mo yung anak mo, tapos scholar ng bayan, UP, di ba? Proud na proud ka pag may UP kang anak. Tapos mababalita, OFW yung nanay pala nito. Umiiyak sa ano, no? Mababalitaan mo yun na yung anak mo na napatay sa engkwentro. Okay. Ano man yan, hindi po natin sisisihin ba natin yung mga kabataan na yan, katulad lang din natin yan na tumututol sa gobyerno. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, mag-rally po kayo na mag-rally, nasa saligang batas po yan, pwede po kayo mag-rally. Pero yung kayo po ay mamundok, wala po sa saligang batas natin na pag ikaw ay tutol sa pamahalaan, ang pagpapahayag mo ay mamumundok ka na. Kaya doble ingat po tayo, yung mga magulang po, alamin po natin kung nasan po yung mga anak natin. Okay? So, ito po yung reaksyon ni Jack Argota. Sabi po kilala nyo to si Jack Argota, sikat to yung may bingot. Yung tinatawag natin ngongo. Kung yan yung kapanahunan natin, tawag natin dyan, Jack Ngongo. Pero dahil mga politically correct tayo, po siya, inaruga, pinag-aral, tapos mamamatay lang sa kabundukan dahil napasama sa mga maling tao. Yan po ang sinabi ni Sweetie Let
Mocha Pamperio. Thank you very much sa 5 Canadian dollars na pangkape. Uy, kayo sa TikTok ha, kung nagugustuhan nyo po yung pinagsasabi natin dito, mag-ano po kayo, pwede po kayo magregalo dyan. Okay. Magregalo po kayo. Sabi po ni Jack Argota, UP student ka, tapos sa bundok ka nag-OJT? Anong course dyan, be? BS Major in NPA? O, yan po. Alam niyo naman yan si Jack Argota, nagpapatawa po yan. Magaling po magpatawa yan. Dinaan niya lang po yung kanyang banat dito po sa mga recruiter nitong estudyante na to. Dinaan niya lang po yung banat niya sa pamamagitan ng pagpapatawa. Di ba? Okay. Sinagot po siya ni Tuesday Vargas na parang gusto niyang ipakilala na taga-UP ako. Kahit kumikomediante lang ako, taga-UP ako. Sabi po ni Tuesday Vargas, do not drag the name of the school in your feeble-minded arguments. Hindi NPA ang mga scholar ng bayan. Kilala mo kung sino ka. Ang pahiwatig niya riyan, hindi ako pumapatol sa PWD. Talaga ba PWD yung pagiging ngungo? Parang hindi naman yata. Parang hindi naman po yata PWD yung pagiging ngungo, di ba? Okay. Ito naman po ang sagot ni Jack Argota. Sabi niya, yung mga laos na artista, nagbablogger na lang. Yung mga laos na artista, nagbablogger na lang. At ito pa sinabi, ako ba to? Yung pinaparinggan kasi hindi pinalangalanan eh. Uy, maraming salamat sa nagbigay po ng rose. Yan, si Shell na nagbigay ng rose. At saka si Pagli na nagbigay po ng apoy. Umaapoy na rosas. Sabi naman po ni Jack Argota, ako ba ito? Kung ayaw mo ko itag, edi ako na lang magtatag sa'yo, Tuesday Vargas. Una sa lahat, hindi ko nila lahat, but you have to admit na meron. Ayun. Okay? O, tama naman. Alam niyo po, tama naman yung punto nila eh. Yung UP po ba ay tahanan ng mga NPA? Hindi naman. Napakarami pong graduate dyan na hindi naman naging NPA. Itatama lang po natin yan. Ha? Katunayan, ang mga pinakamagagaling nating abogado, maraming magagaling nating abogado, graduate ng UP. Katunayan, maraming politiko natin, graduate ng UP. O, kaya hindi po totoo nga na yan po ay tahanan ng mga, yun nga, yung grupo na yun. Okay. Tama rin naman si Jack Argota na ano mo yung na may mga NPA din naman na galing ng UP. Yan na nga, katunayan nga, di ba? Napatay sa engkwentro. Pareho naman kayong tama eh. Ang punto lang, ako ang pick up ko lang dito, basahin muna natin si Wency Cornejo. Mas maganda kasi yung kay Wency Cornejo. Ito po, nagbigay na po ng direkta at personal na reaksyon ng OPM icon na si Wency Cornejo. Sa mga hindi po nakakakilala kay Wency Cornejo dahil hindi na po siya ganong aktibo ngayon, yung mga kapanahunan po namin, mga kasabayan ko halos yan si Wency Cornejo eh. Si Wency Cornejo po ang sikat na anak ni Mel Chanco. Ayan. Okay. At siya po ang lead singer ng bandang After Image. Kung hindi nyo pa rin kilala After Image, siya po yung kumanta po ng Next in Line. Yan. We are next in line. At marami pang iba. Meron din siyang love song eh. Ayan. Secret. Maraming salamat sa napopogian sa
Habang may buhay siya rin ba? Habang may buhay. Meron pang kanta na isa eh, yung ano, siya po kumanta na magpakailanman. Yan. Hindi, meron pa. Ikaw. Para, kanya ba yun? Tarararararan. Kaya sikat po yung singer na yan. Ito po ang ginawa po niyang, ayun, mangarap ka. So, ang dami palang ano, no? Ang dami palang kinanta niya. Kasi natatandaan ko yan, hindi pa sila sikat lahat. Mga estudyante pa lang din kami noon. Nanonood lang kami sa mga concert nila, mga tour-tour lang sa mga universidad. Kasama niyang kumakanta, mga Dayut, yung Eraserheads, Dayut, when si Cornejo, ano pa ba isa? Tsaka yung Yano. Panood ko yan sa concert, 4 na banda, no? Ganun lang sila, ano lang yata, 40 pesos lang yata bayad ko noon eh. Ganun lang po sila pare-pareho nagsimula, patugtog-tugtog lang sa mga university. Kaya maganda rin, no? Tapos natira na lang sa kanila, Eraserheads. Kasi lahat sila, ano eh, one hit wonder eh. Dayut, isang album isang album, yung Yano, isang album lang din. Ito, tumagal din pero hindi kasing sikat ng Eraserheads. Yan. Napagkwentuhan lang natin. Alam nyo naman, Sabado ngayon, marami tayong pinagkukwento. Ito po ang sinabi ni Wency Cornejo. Nagtapos ako sa UP at ang nakakatawa, kahit noong panahon pa namin, takot na ang mga magulang na papasukin doon ng kanilang mga anak. Dahil sa pangambang mai-impluwensyahan sila ng mga ideolohiyang makakaliwa. Alam naman lang lahat yan, kaya anong kaguluhan tungkol sa post ni Jack Argota? Totoo naman, aarte pa ba tayong mga isko? O yung isko po, scholar ng bayan. Yan po ang tawag ng UP sa kanila, na inadapt na rin ng naming mga taga-State University. Ano yan, kayo lang ba scholar ng bayan? Kami din, scholar din kami ng bayan. Aarte pa ba tayong mga isko kung alam naman nating lahat ang katotohanan? Ayan po yun. Alam nyo, wala po ako idea kung ano man ang paniniwala ninyo. Ito personal ko ha. Wala po akong problema sa anumang paniniwala ninyo. Ha? Mas gusto ko nga yung tao na may paniniwala ka, pinaglalaban mo. Halimbawa, si Rowena Guanzon, aminado siya na siya ay dilawan. Okay lang, kagalang-galang siya kasi yung paniniwala niya noon, anti-Marcos na sila. Yung mga dilawan naman, anti-Marcos yan eh. Yung mga kori-kori yan, di ba? Anti-Marcos sila. Ang wala po kong believe, yung kung sino yung nasa power, doon kumakampi yung mga alam niyo yun, yung mga baliktarin. Doon po ako walang believe eh. Pero sa mga tao, kahit ikaw dilawan ka, basta may prinsipyo ka, pinaglalaban mo, worthy opponent ka namin. Pero yung kalaban mo noon yung Marcos, biglang kakampi mo na ngayon. Di ba? Yun po ang mga taong walang prinsipyo. Depende. Ha? Doon po ako, yun po ang inaayawan natin, yung ang prinsipyo nila nakadepende. Kaya si Rowena Guanzon, okay yan, alam natin dilawan yan. Balang araw magtatalo, magiging katalo natin yan. Maaring ginagamit niya lang yung mga Duterte supporters, okay lang din. Talagang ganun ang politika, gamitan eh. Di ba? Lahat ng mga nagsasalita para sa Duterte, okay yan sa amin. Ganun po yun eh. Ganun po ang pananaw natin sa politika. Basta may pinaglalaban ka, kahit kalaban ka namin, nagtatalo tayo ng marangal. Hindi tayo nagsisinungaling sa bawat isa. Okay. Ano yung punto ko? Kung kayo naniniwala talaga sa pinaglalaban nyo, bakit may mga lihim? Bakit nililihim nyo yung... Kunwari, di ba sana dumating yung time na sa universidad, makakapaglantad sila
makakapag-recruit sila openly ng lahat po ng mga gustong mamundok. Ito po ang recruitment para sa bundok. Para yung mga magulang, alam nila, anak, nagmembro ka dyan Ang panawagan yan, hindi po yung makabayan kayo na sabihin na, ito para sa bayan to. Talagang tinututulan natin yung mga panghimasok ng China, Tapos, eventually, papunta rin pala kayo dun. May semblance ng linlangan, no? Sa Europe, alam ko legal yung mga communist party dyan, di ba? Magre-recruit sila, pipirma ka dahil naniniwala ka sa ideya ng komunismo. Dapat ganun. Bakit ikinahihiya ninyo? Kung yun ang pinaniniwalaan nyo. Bakit maraming, di ba? Red tagging. Sila pa yung mga unang tumututol sa red tagging. Yun lang naman yung punto ko ron, no? Kung open sana. Lahat po naman gusto mamundok, eto na po. Dito po, yung recruitment. Walang sisiyan balang araw. Kasi, alam niyo po, ang pagkakaiba po ng mga taga-UP at mga taga-state colleges and universities, karamihan po dyan, matatalinong estudyante, karamihan po, honor student nung sila po ay mga estudyante sa high school. Bago ka maging honor student sa high school, may mga extracurricular activities ka. Halimbawa, miyembro ka ng Math Society, miyembro ka ng Araling Panlipunan Society, Social Studies, miyembro ka ng Science Club, miyembro ka ng choir. Kasi may puntos po yun . So, sanay po yung mga magulang na yung mga anak nila may extracurricular. Tayo pong yung mga magulang po na hindi po honor student ang mga anak. Po tiyang alam lang nila pagkatapos ng klase, wala na yan, di ba? Magbubulakbol na. Ganun po. Kaya po, nagtataka kayo minsan, bakit hindi nalalaman ng mga magulang? No? Bakit hindi nalalaman ng magulang na anong tawag doon? Na re-recruit na pala anak nila. Akala ng mga magulang extracurricular activity yun. Sanay po yung mga magulang ng mga honor student na may ginagawa sila sa mga bahay ng kaklase nila. Tayo, nung tayo mga estudyante, pag nagpaalam tayo, alam nyo na, di ba? Ano lang yan, is either mag-inuman kayo o meron kang ligaw. Natawa lang ako bigla kasi meron ako naisip nung araw na paalam na walang hanggang paalam. Kumbaga, talagang kasi mahirap din mag-isip ng ng paalam di ba? Nay, meron kaming project na tatapusin sa kaklase ko, doon muna ako mag-overnight. Nay, meron na, di ba? Overnight, alam niyo na. Alam niyo na kung para sa inyo mga overnight na yan. Yung mga ganong paalam. Siyempre, mahirapan ka din. Nakaisip ako ngayon ng talagang mayat-maya pwede ka magpaalam. Nay, meron ka, alis ako kasi maglilinis kami ng Pasig. Malilinis mo ba yung Pasig? Lagi maglilinis na naman. Marumi palagi Pasig Kinakailangan. Walang katapusang paalam yun. Yung org namin naglilinis ng Pasig. Hindi nga po. Yung pala, no? Inuman lang. Siyempre, halatang-halata na kapag inuman ka, pag umuwi ka pa ng bahay na nakainom. Kaya yung may katapusan ba yung paglilinis ng Pasig? Pasig River, Pasig River. Kasabay niya nauso yung buhay pa nun si Lopez yung anong pangalan nung babaeng Lopez?
Yun yung ano niya, yung project niya, yung linisin ng Pasig, piso para sa Pasig ba yun? Sino na nga yung ano, inappoint na DNR pero hindi inapprove? Gina. Di ba si Gina Lopez, kasabay pa yan, di ba? Pucha, okay yan. Sabay. Lilinis ba kayo? Linis ka ng Pasig. Ewan ko lang kung may katapusan yung paglilinis ng Pasig na yun. Okay, yun lang yung masakit kasi masakit sa magulang yun na akala mo honor student yung anak mo. Tapos akala mo para pa sa school yung ginagawa. Dahil nasanay ka. Nung high school, nasanay ka na busy yung anak mo sa extracurricular. Yung pala, busy pala sa ibang bagay na yung anak mo. Okay. Punta na po tayo rito sa kay Tito Soto. Alam niyo itong si Tito Soto, ang daming ang epal, no? Noon hindi natin napupuna yung kapalpakan ni Tito Soto kasi naging Senate President yan nung presidente si Tatay Digong. Di ba? Maraming salamat po sa mga namimigay po ng flowers. Yan. Thank you very much po. Okay. Yung wala pong pangbigay na regalo, pindot-pindot lang po kayo sa heart, ha? Heart lang po kayo. Alam nyo to si Tuta Soto, nung panahon ni Tatay Digong, Senate President na rin yan, no? Wala naman po tayong problema sa kanya nun kasi hindi naman natin siya napapansin dahil lahat ng attention natin na kay Tatay Digong. Ang ganda na ginagawa ng Tatay Digong. Mapapansin mo lang naman yung mga ibang yan katulad yung Senado tsaka Kongreso ngayon kasi palpak na palpak yung nasa Malacanang, palpak na palpak yung gobyerno, yung mga gabinete, palpak na palpak sila. Naghahanap ka ngayon, asan yung mga senador? Asan yung mga congressman? Anong ginagawa ninyo? Tsaka lang po natin natuklasan na wala naman palang silbi talaga to si Tito Soto bilang Senate President. Hindi lang natin siya napuna nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi naman siya kinakailangan eh. Solve na tayo nung panahon na si Tatay Digong namumuno. Kahit na ano pa dumating. Alam nyo, marunong po talaga yung nasa taas. No? Magaling po talaga. Talagang kung sino po yung magaling na presidente, binigay niya sa kanya yung lahat ng suliranin na pwedeng maisip ng isang bansa, di ba? Mayroon tayong problema nun may problema po tayo sa malalakas po ang bagyo. I-search niyo po. Top 10 po ng pinakamalalakas na bagyo na napunta. Historically, yung mga pinakamalalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas, panahon po ni Tatay Digong, out of 10, 3 sa panahon ni Tatay Digong. All time yan, ha? Lahat ng panahon, ha? Lahat na recorded history. Pinakamarami pong malalakas na bagyo nung panahon ni Tatay Digong. Sinabayan pa po ng sunod-sunod na lindol. Natatandaan nyo, hindi ko nga maintindihan kung bakit magkakasabay yung lindol, magkakasabay yung malalakas na bagyo. Dito po, wala pa po yung super typhoon talaga na katumbas nung panahon ni Tatay Digong. Most destructive na mga Kaya lang, minimal po. Hindi natin gano'n napansin, hindi katulad na Yolanda. Kasi na-minimize po yung destruction, na-minimize po yung casualty dahil sa pagiging handa ng presidente. Minsan nga, meron pa, pumuputok yung taal. Di ba? Putok yung taal. Kasi ang ganda po ng evacuation natin nun eh. Nakakatuwa po mag-evacuate nun. Kasi pag sinabing mag-evacuate sila,
Nag-evacuate yung mga tao. Bakit? Nasa evacuation center yung nauso kay Tatay Digong, yung nakakahon na yung DSWD. Alam niyo yun? Kahon-kahon po nasa evacuation center. Bakit hindi ka mag-evacuate? Ang daming pinamimigay sa evacuation. May maayos na na yung pagitan, doon na uso kay Tatay Digong yun, yung mga nakapartition bawat pamilya. Before Tatay Digong, sama-sama sa evacuation. Kung ang evacuation center nyo ay gymnasium, tabi-tabi kayo dun. Walang pagit-pagitan. Kay Tatay Digong na uso yung bawat pamilya sariling mga pwesto. Tapos naroon ng pagkain, ang daming nagdo-donate, no? Ang daming mga grupo ron eh. Tapos epal to ngayon si Lenny, magdadala ng pandesal. Ito po, pandesal. Ito po, spaghetti. Kain kayo na maputlang spaghetti. May pagkain, may mga nagluluto ng kung ano-anong mga ipapadala dun. Contest kasi nun eh. Nagpapaligsahan yung mga non-government organization para ipakita sa tao na kung sino yung mas concerned. Tapos ang dami, bumubuhos po yung mga tulong mula sa iba't ibang bansa. Lagi na uuna China. Okay. Tapos, sinabayan pa yan ng mga pagputok ng bulkan. Naalala ko noon, nasa evacuation center yung mga Taal. Yung mga taga-Taal, di ba? Tapos nakaisip na naman sila Lenny. Dahil nailigtas na yung mga tao. Nasa evacuation biglang tawan-tawa talaga ako sa naisip nila Lenny. Ay, nailigtas nga natin yung mga tao. Paano yung mga hayop? Si Lenny naman ang gustong iligtas yung mga hayop. Sabi naman, saan mo dadalhin sa evacuation center yan? Para sa tao itong mga evacuation. Para lang ba, mema lang. Na kawawa naman yung mga hayop, iniwan natin dun. Mapapakamot ka na lang ng ulo kay Lenny Robredo, di ba? Ganun mga gimmick nun, yung mga pang-barangay. Kaya kitang-kita mo yung pagtugon. Nariyan kagad yung gobyerno. Hindi katulad ngayon. Anong gagawin natin? Nagkakandamatay na sa baha mga tao. Nagkakamot pa. Anong gagawin natin? Ang layo. Ang layo talaga. Tapos, siyempre yung pandemic, di ba? Yun talaga yung pandemya. Niisip ko lang, ano kaya ngayon naganap yung pandemya? Puta, siguro pati mga panturok, ghost panturok pa rin eh. O kunwari po, naturukan na kayo. Nung kunwari nakakagigil kasi yan, kantsaw na lang kaya nyo. Hindi kaya yan ng mga boss nyo. Nakakagigil po, no? Kasi ang swerte nitong administrasyon na to. Kumbaga, tatapusin mo na lang. War on drugs po siya, halos wala talagang adik na pag-gala-gala. Dito, tatapang na lang mga adik eh. Nagla-live sa YouTube po siya, nila-live nila yung pagtira nila ng Bakit hindi tatapang? Bakit naman hindi kami gagamit ngayon yung idol namin yung presidente natin. May gera pa, di ba? May Marawi siege pa. Bilib na bilib yung mga tao. Citation kay Tatay Digong. Pucha, yung ibang bansa, hirap na hirap dyan sa labanan yung mga terror group na yan. Kay Tatay Digong talagang walang patawad. Ngayon, na uli, no? Talagang balik na naman sila, dating gawin. Nariyan na naman sila sa mga tulay, nariyan sila sa
Swerte kasi 6 years. Hindi po dahil ano dahil po sa kagagawan ang ngayon ko iniisip, ano kaya mangyayari ngayon? Ano kaya nangyari sa atin? Kung panahon ni BBM yan, no? Walang lockdown kasi gagaya yan sa US. Ano ba ginagawa ng US? Okay yung US, malaya pa rin. Sige, laya lang kayo. Lasyal. Walang ayuda. Kay Tatay Digong, in fairness, yun ang hindi natin nakikita. Mas malaki ang pera sa ayuda ngayon, pero wala tayong nakikita nagkakagulo, mahahabang pila para sa ayuda. Nung panahon ni Tatay Digong, talagang ayuda yan. Ang wala lang ayuda nun, kami, mga government employee. Kasi tuloy ang sweldo namin. Pero lahat, dahil tigil ang trabaho, yan, nabibigyan ng ayuda. Pero ang dami po nagbibigay ng ayuda nun. May paayuda si Mayor, may pabigas si Mayor, may paitlog si Governor. Kung isipin, nakakatuwa din. Ang galing din ng magaling din po yung pagtugon natin. Kaya talagang nakakamiss. At nakita po natin yan Nakita po natin yung isang matinong pamumuno. Balik tayo rito kay Tito Soto. Si Tito Soto pala. Kung saan na pupunta usapan. Ganyan po talaga pag live. Masarap pag-usapan no? Kaya po namin mahal si Tatay Digong. Kahit na po anong paninira ninyo. Kahit na sabihin, di bali na, bukas presidente pa rin. Iba po talaga yung Tatay Digong. At may pandemya pa. Naalala ko noon yung may pandemya tapos tuloy ang trabaho ng build. Sabi ng mga dilawan pa lang na may kalaban natin noon. Dilawan at na naging kakamping. Sabi nila, bakit trabaho pa rin kayo ng trabaho? May pandemic na. Nakakain ba yung mga tulay? Nakakain daw ba yung mga tulay? Gusto nila itigil yung paggawa ng mga tulay, itigil yung yung gagastusin, ipakain na lang sa kanila. Makikitid ang utak Hindi nila alam, yung mga nagtatrabaho na yun, hindi na sila aasa sa ayuda kasi may trabaho, kumikita sila Hindi nila alam, yung mga kumikita na yun, bibili yun sa mga sari-sari store, buhay yung sari-sari store. Hindi nila alam mo po yun, pag may mga trabaho po ang tao, marami po nabubuhay. Pansinin niyo po yan. Sa mga construction site, may mga magtatayo po dyan ng mga karinderya, di ba? Sa mga paradahan ng jeep, may mga karinderya automatic dyan. Nabubuhay pag may mga trabahong ganyan Di po nila naisip yan O yung sa Dolomite, galit na galit sila sa Dolomite. Ganyan manlin lang ang mga dilawan. Grabe, bigla na lang magagalit. Alam niyo, bigla magagalit. Biglang may magwawala na bakit daw sa panahon ng pandemya nagdo-Dolomite. Mga tukmul talaga. Okay. Ito po yung sinabi ni Tito Soto, no? Una, aminado siya na hindi nakikipag-ugnayan sa kanya si Bato. 'Di ba? Bakit hindi mo ba kino-question yung sarili mo? Bakit Senate President ka, wala ka namang ginagawa para kay Bato? Tandaan nyo, sabi niya rito, that situation was difficult for me because I know and we all know that he is avoiding the problem. Correct. So why would I force him if he's avoiding the problem? It's his own lookout. He should answer to those who voted for him. Alam mo, Mr. Senate President, na walang silbi kay Bato, kaming mga bumoto kay Bato, gusto namin yung ginagawa niya. Kaysa naman, dakpin nyo lang. Kaysa naman ipadakip nyo lang sa ICC. Mas gusto na namin si Bato. Si Bato,
Hindi po pala absent yan nung panahon niyang senador siya. Kaya po siya nagtatago ngayon. Ayaw niya matulad kay Tatay Digong. Masama po ba yun? Hindi po masama yun. Pag nadalawahan ka, di ba pag sinabi, kaya nga tayo may kasabihan, naisahan ako ron. Pag naisahan ka, kasalanan yan ng isa sa'yo. Kasi naisahan ka eh. Hindi mo in-expect eh. Pero pag nadalawahan ka na, hindi na yan kasalanan ng isa sa'yo. Very willing ka na. Ginawa na nga nila eh. Papadalawa ka pa. Wala po tayong kasabihan na nadalawahan ako dun. Wala po kasi hindi ka na aamin. Kasalanan mo na yan. Pag naisahan ka, nagawan ka ng kalukuhan minsan, hindi mo in-expect yun. Nagawa nila sa yun, kasalanan yun na ng isa sa iyo. Pero pag nadalawahan ka, kasalanan mo na yan. Tatanga-tanga ka eh. Ang tanong, tatanga-tanga ba si Bato? Hindi. Dati siyang chief PNP. Magaling na tao. PMAer. Hindi siya tatanga-tanga, Tito Soto. Alam mo, akala namin magaling ka dahil naging Senate President ka. Ngayon, ano ang tulong na itulong mo kay Bato? Wala. Yung pronouncement niya dati, paano magtitiwala sa'yo si Bato? Ito sinabi mo nun. Habang nasa session yung Senado, protektado ka namin. Pero pag lumabas ka sa Senado, wala siyang proteksyon pag lumabas. Ano dapat ang ginagawa mo? Dapat, pinipetisyon mo yung Supreme Court para maglabas agad sila ng kanilang marami ng petition yung mga anak ni Soto, anak ni Tatay Digong eh. Pinipetition nila yung Supreme Court na magdeklara yung Supreme Court na illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digong. Dapat ikaw bilang Senate President, pinipressure mo yung Supreme Court o ikaw mismo yung naghain na ilinaw kasi may involved na senador na pag hindi malinaw pwedeng dakipin o kaya ideklara mo bilang Senate President na illegal ang gagawin ninyong pagdakip kay Senator Bato dahil siya ay senador ng Pilipinas. Kahit deklarasyon lang. Wala eh. Wala ka namang ginagawa eh. Wala ka namang aksyon para protektahan si Bato eh. Na senador mo eh. Hindi ka umaaksyon, wala kang ginagawang legal remedy. Wala kang ginagawa na ipagbawal mo. Oy, thank you very much sa nagbigay sa atin ng Join the Club. Si Jazz. Thank you very much, Jazz. Ay, Garcia pala. Garcia, Jazz sent a gift. Kala ko si Jazz yung nag-send ng gift. Garcia, thank you very much. Bobo ko sa TikTok eh. Di ba? Dapat yan dinideklara mo na sino man ang dadakip kay Bato, mananagot sa amin sa Senado, sasampahan namin ng kaso. Dapat may stand ka na illegal yung gagawin ninyo. Illegal yan. Thank you very much sa regalo kay Jason. Wala ka namang ina-announce na ganun. Wala ka namang ina-announce para protektahan eh. Tsaka ito pa ang tanong. Ano ba pagkakaiba nyo ni Bato ngayon? Si Bato hindi nagpapakita sa Senado, zero input. Wala siyang output pala. Ikaw, Senate President ka, may output ka ba? May napakulong na ba kayo? Mayroon po ba kayong rekomendasyon na ipakulong? Wala, dahil tinigilan ninyo ang pag-iimbestiga. Ikaw na Senate President, bahagi ka dahil kinudita mo yung dating majority, nagkudita kayo,
para lang ipatigil ang investigasyon sa flood control project. Yan ang katotohanan, ang dahilan. Tama. Hindi si Chis Escudero ang punteriya nyo. Ang punteriya nyo, mapatigil ang investigasyon ni Marcoleta. Pagkaagaw ninyo ng kapangyarihan sa Senado, inilagay nyo si Lacson. Ilang hearing pa lang, nag-resign na si Lacson. Tapos ang tagal, sino kapalit ni Lacson? Tinagalan ninyo. Dahil may gustong magpapalit. Yung kapatid ni gusto yung ibang pinangalanan nyo, ayaw hawakan yung Blue Ribbon. Merong gusto. Gusto ni Pinky, ni Pia Cayetano. Biglang inagaw uli ni Ping Lacson. Ako na lang ulit para itutuloy ko ang nasimulan ko. Itutuloy ko ang nasimulan ko na wag na mag-imbestiga. Kinuha niya yung Blue Ribbon Committee chairmanship para matupod, maipagpatuloy yung hindi nyo pag-iimbestiga. Hindi kayo nag-iimbestiga. Ikaw, Tito Soto, hindi mo mautusan si Lacson na mag-imbestiga. Kaya walang silbi ang Senado ngayon. Dahil ang gusto ng tao, may makulong. Pero dahil hindi kayo nag-iimbestiga, walang silbi ang Senado. Morning, Boss Buds, 11 p.m. dito sa Florida. Ito ang coffee. Thank you very much, Dudski, sa $199 na pangkape. Takbo kan